Hello mga kabiyahe, nandito tayo ngayon kasama natin si Sir Jan ng Manila Bike Commuter. Sir Jan, tell us something about your advocacy. I'm Jan from Manila Bike Commuter. So, nag-start yung Manila Bike Commuter September 2020, mga 4 years. Pero nagbabike commute ako simula 2004 pa sa Pampanga. Nung bumalik ako dito sa Metro Manila, tinuloy-tuloy ko siya 2008. So, mainly, nung una kong sinimulan yung page, parang ano lang siya, repository or storage lang ng mga bike commute ko kasi nagre-record ako since 2017 eh. 2020 yun nga, nag-isip ako magbukas ng page para dun sa mga commute videos ko or footages. So yun, kaya ako nagbukas ng page. Eventually, naging parang advocacy na siya kasi parang dumami yung bike lanes, dumami rin yung misconception sa bike commuters. So dun ko naisipan na open ang page para maging information, dagdag information din sa mga tao, mabawasan yung misconception. Tapos ngayon nga, dumagdag din yung misconception sa e-bikes tsaka sa bikes, na dagdag na rin yun. Sir Jan, for this e-bike na test nyo, may instance ba na regarding doon sa LEV ban? May na-encounter ba kayo? Problems? Nung ginamit ko to actually, di ba sinuspend ni President Marcos yung ban? Pero after nun, hindi na nanguhuli yung MMDA. Tapos after naman nun, parang netong October lang, naglabas ng memo yung LTO, Land Transportation Office, in connection with Department of Transportation, na sinasabi nga nila na kailangan na nilang isuspend yung dalawa nilang memo patungkol sa registration ng LEV kasi hindi siya sumasang-ayon sa EBITDA law. So, ngayon, suspended ngayon, nire-recommenda rin nila sa MMDA na isuspend yung ban ng MMDA kasi nga, hindi siya sumasang-ayon sa nakasulat sa batas. Yung batas natin, ang sinasabi, i-encourage yung paggamit ng light electric vehicles like e-bikes at mga e-kick scooters, encourage. Pero nangyari dun sa LEV ban, yung mga tao, imbis na ma-encourage, parang nagdalawang isip pa sila bumili, tapos yung mga investors, yung mga gusto mag-invest sa e-bikes, ayaw nila mag-invest kasi nga ang gulo ng batas. So, yun nga, nagkaroon ng suspension sa registration ng LEVs. For now, hindi siya kailangan i-register sa LTO. Tapos nga, sinasabihan ng LTO yung hindi nila pwede kasi i-direct dahil medyo co-agency sila ng government sa MMDA. Pero nga, ang recommendation nila, isuspend din ng MMDA maski yung Kainta LGU, yung mga ordinances nila na binabawal yung LEV. Pero regardless naman kasi, kung may bike lane naman, pwede yung LEV. Pero kung susundin nga ng MMDA EBITDA law at yung sinasabi ng LTO, kahit na walang bike lane, dapat pwede yung LEVs. Kasi nga, encouraging dapat. Kung walang bike lane at gusto nyong i-encourage yung LEV, dapat lagyan nyo ng bike lane. Yun yung sinasabi sa batas. At sa bagong memo. Ayun guys, malinaw na wala nang ban and suspension sa lahat ng LEV. So, pwede na kayo. Huwag na kayo magdalawang isip. Thanks kay Sir Jan. Bali, grabe yung advocacy niya. Nabigyan na tayo ng mga tips how to commute and paano yung mga tamang way sa pagdating sa bike commuting. Sir Jan, kumusta naman yung paggagamit nitong Minal MS602 for your bike commuting? Yun. Actually, nagustuhan ko tong Minal MS602 kasi para siyang malapit siya dun sa mountain bike ko, yung MTB 26er ko na ginagamit ko since 2012. So malapit siya dun. So kaya gusto ko yung form factor ng mountain bike. Isa pa dun, kumpara sa ibang e-bike, itong pag mountain bike form factor, kahit na hindi mo gamitin yung battery, smooth pa rin siya. Parang kahit na gamitin mo siya na may battery or wala, magagamit mo siya. Hindi katulad ng ibang e-bike, pagka kunyari walang battery, naubusan ka ng battery, either sobrang bigat niya or mahirap na siya ipedal, or magaan yung pedal pero mabagal, sobrang bagal mo na. Pero ito, sinubukan ko siya ng manual na ipedal sa Car-Free Sunday sa Ayala. Yun yung parang ginagawa kong lugar para mag-test ng manual ng mga e-bikes. So, parang ang speed niya umaabot ng 30 kahit na manual pedal.
So, yun yung parang naging advantage niya for me na kunyari, maski mag-antipolo ka tapos maubusan kang battery, makakabalik ka pa rin kasi kaya mo siyang gamitin as a regular mountain bike na walang battery. Tapos pag may battery naman, di syempre, mas hindi ka pagod. Yun yung yun yung advantage niya. Sir John, thank you sa insights mo dito sa MS602. Grabe, magaganda yung mga feedback. So, what if ginamit naman natin to sa mga groceries since nakikita natin sa mga vlog mo, video mo, na ginagamit mo rin siya for groceries, errands, ayun. Yun, sa errands and groceries, okay na okay siya kasi pag binili mo siya, meron na siyang rack na kasama. So, pwede mo lagyan na lang ng pannier or pwede mo itali sa ibabaw yung groceries na binili mo. Walang problema. So far na try ko siya siguro mga 30 kilos na groceries. Kayang-kaya naman, walang problema. Bali, Sir John, dito sa MS602, no, kanino mo marirecommend tong unit na to? Actually, isang mga bike commuter, okay tong lalo na kung gusto nila nga yung form factor na mountain bike. Hindi sila maninibago, kunyari kung naka-regular mountain bike sila, tapos mag-e-bike sila, hindi sila maninibago. Halos, kumbaga, yung functionality niya halos parehas lang eh. Tapos yung mga gusto rin ng leisure rides, like kunyari gusto mo pumunta sa UP or gusto mo pumunta sa Carfree Ayala pero medyo malayo ka, imbis na magkotse ka papunta doon, tapos may dala kang bike, mag-e-bike ka na lang. Tapos patayin mo na lang kung gusto mo talagang pure exercise yung gagawin mo sa Carfree Zone or sa UP Diliman. At least, papunta at pabalik, di ba? Puro bike yung gamit mo. Hindi ka na gumamit ng mausok na kotse or motor. Pag kunyari, magmo-motor ka tapos magja-jog ka or mag-e-bike ka na lang, then jog, di ba? So, pwede rin siya sa leisure riding. Depende kung ano yung use na gagawin mo, pero yun nga. Yun yung na-try ko sa kanya eh. Kahit na for manual pedaling, okay na okay yung Minal MS602. So, yun, pwede siya sa ganung Kung gusto mo sumali sa rides, ayaw mo muna mapagod. Kunyari, may nag-invite ng ride, ayaw mo mapagod papunta, tapos gusto mo manual pedal ka dun sa full ride, pwede. Hindi ka mahihirapan. So yun, marirecommend ko rin siya sa Grab and Foodpanda delivery kasi yun nga, meron na siyang rack, papatong mo na lang yung delivery box mo, di ba? Kung pwede na siya pang deliveries. Tapos yun nga, kung mas gusto mo yung form factor na to, di swak siya na mountain bike form factor yung meron ka. Sir John, thank you sa lahat ng mga info na binigay mo sa atin at sa mga viewers natin. Bali, ngayon pwede mo invite mga viewers natin na to follow you. Okay. You can follow me on Facebook and Instagram. Yung nandun talaga yung mga reviews ko, yung mga post ko tungkol sa mga e-bikes. Yung susunod ko nga na i-review yung Minal M7. Tapos, meron din YouTube pero more on 360 videos yun na lang, talagang walang context na uploads lang. So, pwede nyo rin naman panoorin yun kung gusto nyo. Like and follow nyo rin yung Viaje Manila sa Facebook, Instagram, meron din sila in YouTube. Balitong MS602, guys, available dito sa Viaje Manila. Price niya nasa 45,000 PHP lang. Thank you, Sir John, sa pag-visit dito sa Viaje Manila. And thank you din sa pag-test ride ng Minal MS602 and mga provided information nyo at mga tips. Okay, thank you. Viaje Manila, tara na't sumakay Pedal assisted bikes, takbo'y walang sablay Premium and stylish, wag sa trip mo Dala namin ang future, kaya let's